What's up sa inyong lahat mga kapare. Ngayon, papanoorin natin, no? Kung paano inintroduce ni Vic Soto yung kanyang anak na si Mayor Vico as the next president of the Philippines. Which is, malaki ang chance na siya nga ang susunod nating Pangulo. Pero may malaking problema, may malaking dagok, may malaking harang na pwedeng maging dahilan para si Mayor Vico ay matalo kung sakali na siya ay tumakbo sa pagkapangulo. Mamaya pag-uusapan natin kung ano-ano nga ba yung mga dagok o mga suliranin o mga problema na pwedeng mangyari kapag nagkataon na tumakbo itong si Mayor Vico sa pagkapangulo. Ngayon, panoorin muna natin kung paano in-introduce ni Vic Soto yung kanyang anak na si Mayor Vico as the next president. So ito nga pala ay naganap, no? Ito ay campaign rally kickoff ng team ni Mayor Vico sa Pasig sa Mega Market. Kung di ako nagkakamali. Sayang nga, di ako nakapunta. Hi fans! Hi Dabarkans! Isang mapagpala at magandang umaga sa ating lahat. Ako po gusto ko lang bumati. Gusto ko lang po kayong batiin, mga Pasigueño. Gusto ko po kayong i-congratulate. Dahil dito sa lungsod ng Pasig, sa ating minamahal na lungsod, napatunayan natin sa buong bansa na kaya natin labanan at sugpuin ang korupsyon. Kayo ang aking binabati kasi kayo po ang nagluklok sa mga magigiting na taong nasa harap ninyo ngayon. Kaya sa darating na Mayo, huwag na tayong bumalik sa makalumang style ng politika. Tama. Style na bulok. Tama. Politikang may panunuhol. Tama. Politikang may pananakot. Tama na naman. Politikang puro kasinungalingan. Dito na po tayo sa makabagong politika dito sa Pasig. Sa katunayan, marami nang naiinggit sa lungsod ng Pasig. Ang dami ko nakausap. Boss, sana sa Pasig ako nakatira. Next year, lilipat na ako ng Pasig. Dahil maganda ang takbo ng gobyerno ng Pasig. Ika nga yung tinatawag nila, pinag-uusapan ng ating mga magigiting na konsehal, vice mayor, congressman, yung good governance. Ano po ba yung good governance? Papaliwanag ko po sa inyo. Makinig po kayo. Ang good governance ay governance na good. Pero kulang. Dito sa Pasig, hindi lang good governance. Gusto kong dagdagan ito. Very, very good governance. Eto na po, ang susunod na presidente ng Pilipinas. Mayor Vico Soto! Okay, so yun mga kapareng, nakita natin, no, the next president, susunod na pangulo ng Pilipinas. Good governance? Yes, napatunayan na yan ni Mayor Vico na kayang-kaya niyang linisin ng isang lugar mula sa corruption. At bukod doon, ang kagandahan kay Mayor Vico, ayaw niya sa political dynasty, yung tipong isang pamilya na lang ang mamumuno sa lugar. Diba? Bigyan naman natin ng chance sa yung iba. Okay na yung isang membro lang ng pamilya nyo ang manungkulan kahit kaano pa yan katagal kung yan ay magaling. Huwag naman ipasa pa sa ibang anak, sa kapamilya, yung katungkulan. Ano to, family business, pasa-pasa? Hindi ho ganun. Bigyan natin ng chance yung iba. Yun nga po yung sinasabi ni Mayor Vico na mas marami pang magagaling sa kanya na dapat bigyan ng chance na manungkulan sa pwesto.
Sabi nga ni Mayor, sapat na raw na siya ang nasa politika. 'Di ba? Ang dami nagre-request ng mga Pasigueño na mag-asawa na si Mayor Vico para naman may sumunod sa yapak niya, kaso ayaw nga po ni Mayor Vico. Ngayon, kita ko mga kaparing, ako personally gusto ko talagang tumakbo sa pagkapangulo itong si Mayor Vico ngayong darating na eleksyon 2028. Although may mga nagsasabi na dapat maging senador muna siya, ito po ang katanungan ko para sa inyo. Ano ba ang trabaho o mandato ng isang senador? Gumawa ng batas. Ano ang trabaho ng isang mayor? Maging leader. Manungkulan, pamunuan ng isang syudad. Ano ang trabaho ng presidente? Pamunuan ng isang bansa. Magkalapit po ang trabaho ng isang presidente at ng isang mayor. Kaya hindi na kailangan dumaan pa ni Mayor Vico sa pagiging senador dahil siya ay may karanasan na sa panunungkulan sa isang syudad at napatunayan niya po na kaya niyang pamunuan, na gawing maganda, na gawing na linisin ang syudad ng Pasig mula sa korupsyon. Kaya nga siya binansagan, diba, natawag na isa sa mga anti-corruption sa US media dahil nga po sa galing at katapatan nito ni Mayor Vico. So ito nga po yung problema. Ngayong darating na eleksyon 2028, kung sakali man na tumakbo si Mayor Vico sa pagkapangulo, although sana nga, hopefully, pinagdarasal ko na sana kumandidato na itong si Mayor Vico ngayong 2028 bilang presidente ng Pilipinas. Pero ito nga po yung malaking problema. Panigurado po kasi na sa darating na eleksyon na iyan, isa sa mga Duterte at isa sa mga Marcoses ang tatakbo sa pinakamataas na posisyon. So maglalaban po muli ang Marcos at Duterte. Maari na tumakbo si Sara at hindi ko lang sigurado, maaring si Amy Marcos o kaya si Sandra Marcos. So kahit sino po sa mga Marcoses posible na kumandidato sa pinakamataas na posisyon. At kilala po natin yung dalawang pamilya na iyan. Dahil ang pamilya Marcos po at Duterte ang dalawa sa pinaka-prominente, pinakamakapangyarihan at pinakasikat dito sa ating bansa. Yung impluwensya po nila sa politika napakalawak. Napakarami po nilang tagahanga. Kaya ang mangyayari niyan sa 2028, mahati ang boto sa pagitan ng Marcos at Duterte. Tapos pag tumakbo si Mayor Vico, may possibility na matalo po siya. Kahit gaano pa kagaling, kahusay, katapat si Mayor Vico, kahit gaano pa kaganda yung kanyang mga nagawa, yung kanyang adhikain, kahit siya pa ay anti-corruption, anti-dynasty, wala ho yan. Bali wala lang po lahat ng yan kapag nakalaban niya ang Marcos at Duterte. Kasi alam niyo kung bakit? Ang mga Pilipino ay hindi bumabase sa kung ano ang nagawa ng isang politiko, kung gaano siya kagaling, kung gaano kalinis ang kanyang pamumuno, kung gaano siya katapat, kung ano yung kanyang background. Walang-wala po yan. Kung ano yung kanyang accomplishment, achievement, walang-wala po yan. Hindi po dyan tumitingin ang karamihan sa mga Pilipino. Hindi ko naman nila lahat, pero majority ay basta sikat ka, iboboto ka. Basta malapit ka dun sa kandidato nila, iboboto ka. Yan po ang malaking problema na pwedeng kaharapin ni Mayor Vico. Totoo lang, napakarami pong politiko sa bansa natin ang kagaya ni Mayor Vico. Pero hindi sila nabibigyan ng pagkakataon na manungkulan dahil unang-una sila ay hindi sikat, hindi matunog ang kanilang mga pangalan. At ang mga Pilipino ay bumabase sa pagboto sa kasikatan at madalas sa pera. Habang merong pang 3 taon na natitira, although hindi pa naman tayo sigurado kung tatakbo nga ba si Mayor Vico next election sa pagkapangulo, ngayon palang ipakalat na natin sa buong bansa yung kanyang adikain, no, yung kanyang mga nagawa sa Pasig, kung paano niya binago ang lungsod ng Pasig at kung gaano katapat, kagaling mamuno si Mayor Vico para pag dumating na ang 2028 election, marami na po mga Pilipino ang makakakilala sa kanya at malaki ang tsansa na manalo tayo dahil nga po siya ay nakilala na ng buong bansa bilang tapat at mahusay na politiko na walang bahid ng korupsyon. Baka yun na ang inaasam nating tunay pong pagbabago na pamunuan tayo ng isang politiko na walang bahid ng korupsyon at magiting na leader ng isang bansa. Baka yun na po yung inaasam natin na tunay na pagbabago at baka dahil doon ay, alam mo na, maranasan na rin ng Pilipinas na
maging malinis na bansa. Hindi lamang sa dami ng mga korap na politiko, kundi alam nyo na, maging malinis yung bansa natin at maibalik sa atin yung kung ano yung tunay na dangal at identity ng mga Pilipino bilang mga disiplinado na mamamayan ng isang bansa. Hopefully, mga kaparing, umasa tayo na sana manalo si Mayor Vico kung sakali siya ay tatakbo sa pagkapangulo sa darating na 2028 election.